Naliwan sa iyo, Lord, and your family, at pinili sa ating leader Pini, at sa kanyang pamilya, ating church leader, and Mr. Ellen, at sa kanyang pamilya. Pinili sa iyo lahat, mga kapatid. Salamat na muli sa pagkakataon na pinagkalap sa ating ng Diyos, na muli po ay makapagbahagi sa inyo na salita ng Diyos. So, ang ating teksto ngayong umaga ay magmumula sa aklat ng Lucas, kabanata 5, talatang 27 hanggang 32. Pagkatapos ito ay lumabas si Jesus at nakita niya si Judas, isang maninigiling ng buwis, Nalakaw po sa tanggapan ng buwis, sinabi sa kanya ng Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay nandun kay Levi, nang isang malaking nanda at sa kanyang pahay, kasama ko niya doon. Ang maraming maningin ng buwis at iba pang mga tao. Kaya nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga kasamahan nila na pagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ng Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom nakasalong ng mga maningin ng buwis at ng mga makasalanan? Sinagot sila ni Jesus, hindi na kailangan ng mga ang walang sakit, kundi ang sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila ay magsisi. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa sa kanyang mga salita, kanyang manalangin. Ang manalangin Diyos na nasa langit, salamat po sa panibagong buwan, panibagong pagkakataon na aming piling marinig ang iyong mga salita. Kami ay tumutulog sa iyo at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hinihingi namin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan, gawin mo kami banal at kapit sa iyong harapan upang aming tanggapin may pasasalamat ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, at mga salita para sa amin, pagdating mo ang lingkod, at ang mga salita mo ay aming maunawaan upang sa gayon ito ay magsilbing pagkain ng aming Espiritu upang kami patuloy na magmalakas sa aming pananampalataya. Pagpalain mo kami lahat, ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pag-aaral na may maaaring mahulagang ang pagsisisi o the meaning of repentance. Mark 7, one group of religion celebrating the so-called Lenten season o yung mahal na araw. So nakikisabay tayo doon mga kapatid sa pagdadaos ng kanilang mahal na araw by proclaiming the good news, the true news about our God. Hindi yung tradisyon, kundi ang ginagawa natin ay nagpapahayag tayo na katotohanan naman mula sa salita ng Diyos. At ang pagsisisi ay isa sa pinakaunang mensahe ng ating Panginoon sa Kristo nung siya ay magsimula sa kanyang ministeryo. Sabi niya, pagsisihan mo at taligtan ang iyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. So repentance is very important for us. Napakahalaga na pagsisisi sa atin sapagkat hindi natin maitayo yung pundasyon ng ating pananampalataya hanggang hindi natin naranasan magsisi. So bago natin tinanggap yung kaligtasan, ayon sa pangako ng Diyos, na binuhay niya yung ating espiritu, ay natuto tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Tingnan natin yung kahulugan ng pagsisisi. Ang ibig sabihin ng repentance ay pagtalikod sa kasalanan at pagtatalaga ng sarili sa isang bagong buhay. So, ibig sabihin, noong binigyan tayo ng mapangalakas sa Espiritu, nakita natin yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. At doon ay nagsimula tayo magsisya. Hinangad natin sa ating buhay na magkaroon tayo ng bagong pamumuhay na kasama ang Diyos. That's the meaning of repentance. Yung damdamin na mayroong kang pagsisisi. Nakita mo yung kasalanan. Nakita natin yung kasalanan natin
sa harapan ng Diyos. At tayo ay nagkaroon ng damdamin ng kalungkutan. So nalungkot tayo kasi nakita natin hindi pala tayo marapat-dapat sa Diyos. Subalit salamat sa kanyang kapatihan o sa kanyang salamat sa kanyang pag-ibig. Kapag tinuruan na tayo magsisi at aminin ng ating mga kasalanan. At dahil doon ay nagkaroon tayo ng kaugnayan sa kanya. Next slide. Dahil minsan na nangarala si Jesus doon sa lugar ng Capernaum. Kasi yung ulan ng kanyang kapilutahan doon sa gilid ng Galilea, ng lawa ng Galilea. Maaaring nakilala na siya ni Levi. Hindi ko bakit nawala si Jesus kung sa lugar na yun. Eh, nandun yung opisina ni Levi. At pinasa niya sumunod kay Jesus kung pagkipakita ang kanyang pag-ibig sa mga naging pagkakasala niya. Kasi si Levi po ang isa sa mula doon sa nipik ng mga Israelita na talagang nakita yung katotohanan mula sa ating Panginoon sa Kristo. At narinig niya yung kanyang pangaral ng Panginoon sa Kristo, kaya naman dumaan ng Panginoon at tinawag siya. Hindi siya nagdalaw na siya ay sumama sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi nakita niya yung kanyang kalagayan. Mahalaga yung mga kapatid kasi malaking yung kaugnayan nun sa naging buhay natin. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon sa Kristo, ay nakita natin yung ating pangangailangan. Anong pangangailangan? Alam mo, maraming tao takot namatay. Alam mo bakit? Kasi hindi nila alam kung sila pupunta. Kaya takot na takot sila sa kamatayan. Subalit, nung tayo ay tinawag ng Diyos, nakita natin yung direksyon natin. At hindi na tayo takot mamatay. Kasi, nakita natin saan tayo pupunta. Nalaman natin saan tayo tutungo. At yun yung pinakamahalagang bahagi sa buhay ng tao. Di ba sabi ng Bible, makamtan mo nga yung lahat ng yaman sa mundo kung mawawala ng pagkakagawa. Isaya. Walang kabuluhan. Diba? So kaya napakahalaga mga kapatid na tayo ay nagtagpuan ng Diyos at tayo ay kasama katulad ng Levi na naghangad na sumunod sa ating Panginoon Diyos. Tingnan natin yung kahalagahan ng kahulugan ng pagsisisi. Diyan ang makahalaga sa atin yung pagsisisi. Next slide. Diyan ang makahalaga yung pagsisisi sa atin. Yung kahulugan ng pagsisisi. Number 1, ang mga tao ay nagdanais na sumunod kay Jesus sabi ko sa verse 27 and 28 ko at ito. Simula nung marinig natin, kasi sa panahon natin ngayon, in our generation, nung marinig natin yung salita ng Diyos mula sa mga mangaral, ay nagnais tayo na alamin yung katotohanan at pagkatapos ay nagnais tayo na sumunod sa ating Panginoon sa Kristo. The same things na nangyari kay Levi. The same thing na nangyari kay Levi. Si Mateo kasi ay tinatawag din Levi kasi yung Mateo ay kanilang pangalan Hebrew. Si Mateo na tinatawag din Levi ang siyang naging saksi sa kapwa ng mga maningil ng buwis. Dahil ang Ebanghelyo ay nasa puso ni Jesus upang abutin ang lahat ng mga kasalanan. Tulad niya, at kayo din ang mga unang mga alagad na tinawag ni Jesus. Alam mo kasi yung panahon ng kapatid. Kapag maningil ng buwis, ang tingin sa kanila ng mga Pariseo at saka ng mga guru ng kapusan, ay talagang masamang tao sila. Alam niyo naman, kapag kapira yung usapan, di ba? Kahit sa panahon natin ngayon, di ba? No? Uso-uso yung kupitan. Uso-uso yung korupsyon. Pag pinag-usapan na yung pera. Naalala niyo ano na upanood ko sa YouTube yung bumagsak na tulay. Yun yung mga effect ng korupsyon. So during the time, yung mga maningin ng buwisik talaga itinutuloy ng mga kurap na tao. No? Kaya nga tingin sa kanila ng mga Pariseo, mga makasalanan ng mga maningin ng buwisik. Kasi alam nila
kinukumpitan yung buwis. Kinukumpitan ng mga maniningil ng buwis yung mga pera na binabayad ng mga tao. So ngayon ang pagtingin ng mga karisino at mga karisino. Sumalit nakita niya yung kanyang pangangailangan at dahil doon ay hindi siya nagdalawang isip na sumunod sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng ating teksto, iniwan niya yung kanyang lamesa, iniwan niya yung opisina niya at siya ay sumunod sa ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, doon sa kanyang ginawa ay pinalikuran niya yung nakikita niya ang pagkakasala ng kanyang ginagawa na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya naman, mas minabuti niya na sumunod sa Panginoon sa Kristo kasi doon niya nakita na hindi pala mahalaga o hindi sangka para sumunod sa Diyos yung kanyang kalagayan sa buhay. Nakita niya na kahit nandun siya sa kalagayan na yung ikagay yung maninilamus, mga professional po yan. Mga professional po sa atin, mga modern employee yan. So, maayos na kalagayan yan, nasa middle class yan. Pero hindi siya nanginayang kung sa kanyang naging kalagayan na sa buhay at iniwan na yun. Sabi ko sa akin ng Mateo, pagbalatang 4, talatang 18, hanggang 22. Minsan, naglalakad si Jesus sa kabilang lawa ng Galilea. Nakita niya naghahanap siya ng sa lawa ang dalawang mga isla. Si Simon, na tinatawag ni Pedro, at ang kanyang kapatid na si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kaya mo kayong mga isla ng mga tao. Noong iniwan niya ang kanyang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya at ang kapatid na sa Tiago at Juan ng mga anak ng Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ng kanilang ama at nangahalos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus at ang mga iniwan ng bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Meron dalawang klase na ng karakter dito, mga kapatid. Yung isa professional na si Levi. Ito naman,